Char! Hello mga kababayan, this is Ron. You are watching again my vlog. And for our today's episode, today is Saturday, April 12, 2025. And tayo po ngayon ay nasa kagubatan. Char! Ayan, so medyo familiar ba sa inyo ang lugar na to? Ayan, so sa mga di nakakaalam, dito ako unang tumira sa part na to. So tayo ngayon ay magkakaroon ng special vlog again together with our kababayan po from the Philippines now working in Metro. So tayo ay magkakaroon ng accommodation tour with them at kakamustahin natin sila patungkol sa buhay nila ngayon so far. How's their experience so far dito sa Dubrovnik as expats, no? But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 11,000 subscribers. Thank you so much sa lahat po ng mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi nag-i-skip ng ads sa ating mga videos. Thank you so much. So right now, ayan, so hanapin natin yung address ng mga kabayan. So papasok tayo sa loob and ayun, tayo ay magsasharo ng mga pagkain. So tara na, let's go! So, ito ang video na to guys. Actually, kahapon lang namin to pinlano. Yes. And then, nag-meet kami. Actually, di pa kami nag-meet ng mga kabayan na to. Naka-follow si ate sa TikTok ko. Yes, ayan. So, na-push natin ang content na to. And, ayun, kakamustahin natin sila sa kanilang mga trabaho. Ano ginagawa nila ngayon? Ano ginagawa nila sa work nila? Ano yung jobs and responsibilities nila? Ano yung agency nila? Saan sila galing? Diba? Ayan, isa-isahin natin yan sa ating vlog for today. But right now, hahanapin muna natin ang address nila kasi hindi ko sure, hindi ako familiar already. Hindi ako familiar sa address na binigay nila sa akin. But ito yung way before sa unang accommodation ko. So let's see. Lalabas tayo ng gubat guys. Yeah. So, ito na guys, ayan. So we're now here sa address sa napakalaking accommodation ng ating mga kabayan. And yes, ilakad lang natin to at kakatukin natin na kanilang magandang pintuan. But yes, magandang accommodation nila. I'm not sure lang kung kanila itong buong building. Yes, so tara. Ating katukin, ating mga kabayan. Aha. Mi, ito na ako. Asan ka na? Hello po. Hello, Daddy. Char! Hello po, Brian po. Brian po. Mi, ano na? Kamusta ka na? Brian po. Gusto ko yung banks mo, te. Yeah. Hello po, Kuya. Brian po. So ito yung accommodation nila. Ayan. Hello po, Kuya. Brian po, taga US na si Kuya. Hello, me. Nice to meet you. Ay, proud na proud sila. Naka-jacket sila ng Premier Global. Yes. So, tara, magkakamustahan tayo sa ating short vlog. Lahat ba kayo ay okay lang mag-vlog dito sa bahay ninyo? Yes. Okay lang. So, ayun. Tara, let's go. Yeah, so we're now here sa accommodation ng ating mga kabayan sa Metro. And sasamahan tayo ni Ate Regine, ooh! Ayan, a.k.a. Jean. So ayan, itutur niya tayo sa kanilang accommodation kung ano yung mga, because some people are commenting ano yung mga klase ng accommodation ng mga kabayan dito sa Croatia and kung okay lang ba na magkasama ang babae at lalaki sa accommodation. So saan mo ako unang dadalhin, te? Ano to? Saan to? Ito ay CR ng mga boys. Ng mga boys. Okay, pwedeng pasukin? Sige, pasok tayo. May naglalaba. Okay. Aha, malinis. Yes, ayan. So, meron silang washing machine and heater. Yes, okay. So, ang next room natin, ito, ano to? And meron sila, guys, ditong mga house rules. Yes, so, sundin nyo ang house rules, ha? Oo, pwede buksan to, te? Yes, buksan natin. Wala pa. Ayan. Ito po ay kwarto po ng mga lalaki, babae. Boys, okay. Maganda po siya. At saka ano siya guys, single room, dalawang kama. Single bed pala, sorry. Paano pasuka kaya kasi? Yeah. Aha. May mga cabinet din. Yes. At syempre, merong magic sarap. Yan talaga yung inulit. Yes. So, maganda. Ayos. Wala ng onte. Pagpasensyahan nyo na. Hindi, gano'n na po ba katagal dito?
1 month. 1 month, okay. So, mamaya pag-uusapan natin ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay bago sila makapunta ng Croatia. Ito po ay CR din. CR. May tao. Ah! Hello, kuya. parang may amoy pa, kuya. May amoy pa. Oh. Kakalabas lang. Kakalabas lang. Oh, Fresh na fresh. Fresh na fresh. Ayan, itong next kwarto natin, guys, Ito naman is yung- room ng girls. Yes. Yes, para papasok, te. Ayan. And meron po silang sariling bathroom. Siyempre naman, ibigay nyo na ito sa dalawang babae. May tao sa banyo, no? Wala. Wala. Ayan, patingin po ng banyo. Wait lang. Pero pala. Oo, naglilinis pa siya ng mga buhok-buhok dito, te. Baka may mga nagkala. Uy, ang ganda. Napakalinis po. Yes. Ang swerte nyo, te. Yan yung yung kwarto. Naging kwarto. Yan yung CR namin since dalawa lang. Dalawang babae. Pero ano po ba? Merong na-advise kayo na may possibility na lumipat kayo ng accommodation? Wala pa namang ina. Sama-sama talaga kayong lahat dito. Yes. Pero okay lang sa inyo na may kasamang lalaki. Okay lang naman kasi may tagaluto kami. Separate din naman yung banyo sa kwarto. Kayo ba lahat ay galing ng Pilipinas? Yes. Okay, so mamaya natin chichikahin ang kanyang mga pinagdaan sa buhay. Grabe. And also guys, meron tayong pag-giveaway mamaya. Yes, ito. Ayan, ibigay ko sa inyo. Kaling company? Ano yung kikiri-kiri? Kaling company? Ang kikiriki ay mani. Oo, para siyang peanut chips. Parang Okay namin something. yan dahil Yes. nandito kayo sa bahay. Galing company yan, te? Galing pa to ng Metro. Bigay nila. Yes, bigyan niyo. Oh, so generous naman. Baka papatay card, hingiin nyo na, te. Oo. So, ano sa next? Meron silang sariling TV. Yes. Nakapag-video okay sila. So, install po natin. Baka tayo makapiright. Oo. And ang ating next, padaan po. Hello po. Mag-ano kayo? Char. Issue. Wala, bawal pala. Sorry. Okay. So, ang next natin, tayo ay dito sa kitchen nila. Kuya, okay ka lang? Okay lang po. Ayan. Ay, panalo ang refrigerator. Hinanda talaga nila. At wag mo nang itago, kuya, yung mga alak. Ay, tinatago mo pa yung mga alak sa likod. Kitang-kita pa rin. Oo, ayan. Dami nilang tubig. At wag kayo, hindi lang siya basta-basta tubig. It's sparkling water. Taray. Ano pong niluluto nyo, kuya? Tayo na Opo, gabihan po. pang maramihan natin, mami. Ay, ba talaga? Nakakadagdag pogi po sa pagmagaling magluto. Oo. Ayan. So far, guys, maganda pong accommodation nila. And ito lang pong first floor po. Ang inyong... First floor. So, may mga... Kayo ba ay malayang gawin na mga gusto nyo gawin dito? Malaya naman. Nakapag-video okay kayo? Yes, nakapag-video. Di mahigpit, walang curfew. Wala na. Until 10 p.m. 10 p.m. 10, 9. 10. Talaga? So, okay naman kayo doon? Okay naman kami. Okay. So, nasusunod ba yung nakalagay sa contract ninyo when it comes to accommodation? So, Susunod. Satisfied naman po kayo, kuya? yes. Satisfied ka naman, te? Yes! Satisfied, kuya? Okay. So, right now, guys, so since libot na natin ang kanilang accommodation, again, guys, thank you so much. Hindi pa tayo tapos. So, mamaya ako mag-expose, te. Meron kang special segment sa vlog ko. So, right now, guys, since sila ay pito po kayong kabayan. Ito ka, te, sumama ka sa vlog ko. Opo. Kasi ito ang naging tulay para mamit ko po kayong lahat. Yes, and aalamin natin kung ano yung mga... Yeah, I hope you can share with us, guys. Hindi kahit ilak si ate kayo, ma-share nyo sa amin, sa ating mga viewers, yung mga ginawa ninyo or yung mga process na ginawa ninyo bago kayo makapunta ng Croatia. So, if okay lang po ba na magtipon-tipon tayong lahat? Oo. Tara. Oo, yung okay lang po. Kung sino lang okay mag-join. Oo. Kuya, sama ka na sa vlog ko. Oh. Nagpupumilit pagkakakita ko tong mga to. Kuya, sama ka na. Nahiya siya eh. Yeah. So, sige, hanggang busy sila sa pagluluto. Upo muna ako dito. Te, humingi ka, te. Namumutla ka na. Ayan. So, kasama natin ang ating mga nagagandahang mga kabayan po dito sa Croatia. And it's their first month since dumating po sila ng Croatia. And again, thank you so much po mga ma'am and sir sa pagpapaunlak po ng isang, for me is another content naman para pagkakitaan po kayong lahat.
Dapat may share kami dyan. Huwag ka mag-alala, ate. Pag mataas yung insight, tsaka yung go, walang problema. Magkakapi tayo, mag-shopping tayo yung lahat. Anyways, guys, ayan. So, since tayo po ay 5, hindi ko ba kayo pwede maisa-isa, ha? So, tanungin ko lang po kayo, Misa ka sa atin sa Pilipinas? Ikaw muna. Ako? Siya po. Siya. Kinababa ko. Kinakabahan ako. Te, baka meron ka ba nakikita? Hindi ko nakikita, te. May pinagtataguhan. Previous work ko is virtual assistant. So, ano po yung agency na inaplayan ninyo sa Pilipinas? Hindi. Premier Global. Yes, Premier. Proud na proud naman. Oo nga pala nakadyan. Premier Global, pakigalaw ng remote. Yes, ayan na. Oo. So, kwento niyo, sino po pwede niyo makapag-share ng experience nila when it comes sa processing? Diba, meron siyang special segment sa vlog ko. Ibibigay natin sa iyo ang limelight. Yes, oo. So, share mo naman sa amin, Mi, ano yung mga pinaghandaan po ninyo bago kayo makapunta ng Croatia? Ano ba yung mga pinaghandaan natin? Sa sobrang daming pinaghandaan, B. Apostel. Oo, yung apostil. At saka yung, sa amin kasi meron silang hinihingi na diploma. Elementary diploma. Depende naman yun sa employer. So, hindi naman lahat required magbigay ng diploma ng elementary. Okay, when it comes pala, Mi, sa application, or paano kayo nagkaroon ng idea makapag-apply ng trabaho sa Croatia? Saan nyo siya nakita? Paano kayo nagkaroon ng idea sa application? Sa kaibigan ko, kasi dun sa work ko, nag-apply din siya sa Premier. So, sinabi niya sa akin na applyan daw dito. So, nagpasa ako online. Oh, di ba? Nandito na ako ngayon. How's your processing po with Premier Global? Processing, yes, medyo matagal. Kasi yun, usually gano'n naman talaga, di ba? Okay lang yan. Uy, paki ano? Uy, wag ka nagsasalita dyan, Bing. Magluto ka lang. Ano ba? Ikaw naman. Oo, sige, kuya naman, since medyo na siya. Kuya, UST, oo. Ayan. Share mo naman sa amin kung ano yung mga pinaghandaan po ninyo whilst you are preparing for your application papunta ng Croatia. Yung pinaghandaan ko po talaga una yung patient syempre kasi nga hindi ko alam kung gaano katagal yung proseso eh. So umabot kami ng more than 7 months. And then ayun, emotional. Kailangan maging ready kasi first time kong pumunta abroad, so hindi ko alam kung ano magiging reaction Ano ko. po bang work nyo sa Pilipinas before? Store manager po. Opo. Manager. So, paano nyo, sir, syempre, sa mga meron kayong pride. Yeah. Paano nyo na-accept? Paano yung acceptance sa ginawa ninyo doon sa role na magiging trabaho nyo dito and doon sa role na iiwan nyo sa Pilipinas? Siguro dumating na rin sa point na nanawa na ako sa Pilipinas eh. And then medyo stressful na yung work ko. Kaya ayun, nakapag-decide ako pumunta dito. So, parang ano na ba? Kamusta bang Pilipinas? Kasabay nung stress nung nung bansa, ganun din yung trabaho. So, Taas ng energy. Yes, sobrang taas na. Pataas na siya ng pataas. Meron pa ba tayo mga ina-expect na kasunod na pupunta dito from Premier? actually, madami napunta sa ibang lugar So, pa. kayo po lahat po ay sabay-sabay ko kayo pumunta. Yes. Pinakauna sa batch ng namin. Yeah. Ng metro. Okay. So, salamat kuya. And me, ayan. So, iba to. Outside na... Ano yung shampoo mo to? Ayan. Share mo naman sa amin, Mi, ano yung mga ginagawa ninyo sa work? Ano yung jobs and responsibilities ninyo? Sa mga di po nakakaalam, guys, ang Metro po ay parang SNR sa Pilipinas. Malakihan na mga bumibili dyan. Actually, dyan kami before namimili ng mga amo ko. Kasi di ba, last 2 seasons ko dito ay assistant cook ako. So, dyan kami namimili ng supply. And grabe, ang laki-laki ng mga... Ang laki-laki ang trabaho ninyo, te! Nagpa-forklift ba kayo? Yes. Oh my God! Kayong dalawa din? Yes, nagpo-forklift kami. Magpo-forklift. Oh, grabe! Okay, at least alam naman ninyo. Pero yun, Mi, share mo naman sa amin yung jobs and responsibilities na ginagawa. Bukod sa pagmamaganda, anong hindi mo ma-share sa akin?
ayun. Thank you. Thank you. Ayun na yun. Hindi, yung mga example, yung pag-aayos ng stock, di ba, pagka-deliver, ilalagay mo yung stock sa mga shelves. Tapos, picking. Pag may, sa ano kasi sa Metro, parang meron na rin siyang, pwede ka na dong umorder sa parang app nila. Tapos, ay hindi yung ginagawa namin. Kami na yung nagpipick ng mga orders. Ganon. Nagkakashare na ba kayo? Hindi. Hindi pa naman kami nagkakashare. Cashier kayo siya, for sure. Kamusta so far? Sa mga girls tayo, kasi curious ako, since nabago yung sa akin, nagko-forklift kayo, kamusta ang trabaho niyo? Culture shock kami kasi walang babae, walang lalaki. Talagang aakyat ka sa ladder para maglagay ng stock And sa... walang bata, walang matanda. So, how's your communication with the locals sa mga ka-work ninyo? Oh, go. Tingnan mo, Te, Google Translate eh! Push mo yan, sabihin mo. Google Translate. Buti nga pinayagan kami magdala ng phone eh. Nag-Google Translate talaga. Tsaka open sila sa pag ganong communication. Hindi sila yung parang nahihiya. Okay lang Ano, sila. English talaga kasi. Pero yun nga, push yung sarili nyo mag-aral ng lingwahe. Lalo na kapag nagkahana kayo. Diba? Lalo na kung may mga customers tayong mga medyo senior, kailangan nyo talaga i-push yung sarili nyo mag-aaral ng lingwahe. Hindi siya ganun kadali, lalo na we are working full-time. Yung utak natin ay gustong mag-aral pero yung katawan natin ay bagsak na. Gusto nila magpahinga. So, ikaw te, ano yung preparation na ginawa mo when it comes sa communication sa mga local, sa mga katrabaho mo? And how they treat you guys as expats, as foreigners sa work? Paano nila kayo itrato bilang isang mga foreigners sa trabaho ninyo? Yung trato nila sa amin, wala akong masabi. Grabe, kasi sobrang nakaka-overwhelm din. Wow! B! B, Isang buwan pa lang alam. Kailangan ko Ayun, Paano sa inyo? kasi sobrang mabait nila sa amin. Kasi ang unang sabi lang sa amin ng HR namin na hindi kami pwedeng pagtaasan ng boses. Kumbaga, kailangan pantay-pantay lang kami dito. Wala silang manager, hindi sila nagpapatawag ng ma'am. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Yes. Ganon, hindi katulad sa Pilipinas na Although kailangan... kasi likas sa atin. As respect kasi yun. O ako Hindi- sa work ko, tumatawag ako ng mga madam, sir, and okay lang naman. Pero, di ko naman siya tinitingnan na I'm downgrading myself. So, pero maganda yung gano'n na they are advising you na walang sir, Yes, yun ang unang nilang sinabi sa amin na dapat halimbawa mag-uusap tayo kung halimbawa mayroong hindi pagkakaunawan, yung tone ng voice natin dapat nandito lang. Kung halimbawa pataas na, parang ano kasi sa kanila parang hindi sila marunong magalit, no? Hindi ka sure. Hindi ka sure, oo. Hindi. Hindi kami nahirapan makipag-communicate sa kanila kahit medyo meron language barrier kasi nga Croatian. Yung mga fans ko doon, B! Ang dami ko talagang fans doon! May side comment pala. Oo! B, masyado kami magulo, Ayun. And I thank you. Karanahan na yan. Wala nang kwenta tong vlog na to. Pasan na kaming lahat. And kuya nga pala, ikaw po pala. Kasi syempre, sir na sir ka sa atin sa Pilipinas. Opo. Ikaw naman po, since you have an experience sa trabaho mo, and ano po yung mga gusto nyong like i-advise sa mga kagaya ninyo sa Pilipinas na ganito na parang somehow we have the position. Meron tayong stable na trabaho but we decided to move and to start from the scratch ulit. Ano po yung mga may papayo ninyo sa mga taong somehow natatakot sumugal kasi somehow nandun pa rin yung pride nila na hindi pinaghirapan ko to and then they have this opportunity here na magsisimula sila from the scratch. Paabot, Char? Ayun, wag matakot sumubok. Kasi unang-una, yung position lang yan Ang kailangan mong tingnan is kung ano yung magiging future mo. So, naniniwala kasi ako na hindi yung position yung magdadala sa akin So kaya yun, nagtry ako pumunta dito para magkaroon ng mas magandang future.
Yun lang naman yung habol ko, hindi yung position or hindi ako nang hinayang dahil may position ako sa Pilipinas and then pumunta ako dito as a store attendant lang. Ang tiningnan ko dun is ano yung magiging buhay ko in the near future. Hindi kung ano, kung ano yung magiging position ko dito. So mahalaga sa akin na ano yung magiging future ko and then sa same time kasi may family din ako na sinusuportahan. May mga kapatid. So ayun. Yun po. So, but as of now naman kuya, wala ka mga pinagsisihan. Wala akong pinagsisihan sa lahat ng naging decision ko po kasi nga yun nga. Kasama niya lang daw. Ano kasama? wala po. Actually ngayon, ini-enjoy ko na talaga kasi so, Super worth it. yes. At saka nawala talaga yung stress. May ask po pala, so ilang taon po ba kayo ngayon? 30, O, ilang minus yan? 35 na po. 35 na. May anak na po kayo sa akin. Wala pa po. Pogi. Go. So, para kay Hibangs naman tayo. Oo. Ang nahibang sa banks, oo. Siya gusto, okay lang sa work na may piercings kayo. Yes, okay lang na. Walang pake. Oo. So, Ang blush on niya, te. Ay. Ay, kilo-kilo. te, baka mamaya. Wala pa kayo. Okay lang yan. As long as na, di ba? Sabi nyo nga, napakabait naman ng mga kawork ninyo. O, baka mamaya may mga umaalog-alog na rin siya. Sa harapan mo, te. Oo. So, ikaw, te, ano may papapayo mo? Ilang taong ka na pala? Kaka-26 ko lang. Really? Binati mo ako nung nakaraan sa ano mo live. Te, ang tama yun na kasi doon. Hindi ko ito lang na nataalala ko. Kasi nakikipag-away siya sa mga issue. Hindi naman po naman ako ano. Oh, thank you, Mi. Thank you. Ayan, ikaw Mi, since dito na naman tayo, nag-uusap-usap tayo, ano po yung gusto nyong, ano ba? Yeah, your wisdom mo sa mga aplikante na gaano po pala katagal naghintay ng mga working permits? Sabay-sabay kami, 3 months. As in lahat? Yes. So, ang pinakamahirap lang naman talaga na document na kunin is yung yung elementary document na kukunin mong CAV, pupunta ka muna sa school mo, tapos tsaka mo muna dadalhin sa regional kung saan yung belong yung school mo. Tapos pagka nakuha mo ng CAV, tsaka pa lang ipapa-apostel. So maraming chechebareche. Balita ko kasi ang dami ko yung pumila sa Premier Globe. Ay, Yes. nagkataon lang na hindi kami kasama. Ay, ako lang pala. Hindi ako kasama dun sa mga pumila. Parang nauna kaming natawagan bago pa magkaroon ng face-to-face interview. Ang nangyari naman sa iba, katulad sa akin, is na parang hindi kami pumasa muna sa unang first interview, sa first final interview. Tapos, pinagawa kami ng video presentation. Tsaka, dun kami nakapasa. Experience ka ba sa trabaho mo ngayon dito sa Pilipinas? Yes, meron. Nagwo-work ako sa OSAVE. OSAVE. Padagkahan na to? Yes. Yes. So, marunong na rin naman ako magkaha kung pagkakahain. Ano lang, siguro, saka nakakapagod kasi talaga tayo. Di ba nakita niyo lahat tayo sa all-around. Siguro, yeah. Eventually, magkakaroon naman ng progress sa trabaho niyo. Kahit sa ngayon, syempre, kaka-1 month pa lang naman natin. And, yung language talaga is napaka-important. Yes. So, yun lagi yung ina-advise. Actually, kami sa work hindi naman talaga. Pero, wala silang choice. Pero talaga, language is really mandatory. Hindi tayo, alam mo yun, hindi tayo pinipilit matuto, but We have to. we have to. Parang gano'n. So, kahit na lingwahe, kahit tayo ay pagod, kahit mga basic numbering lang. And matututo kayo dyan kasi yung mga klase ng mga paninda ninyo. Yes. Papamiliarize ninyo since ano na ginagawa nyo. Diba? So, yeah, before we end our vlog, since meron kayong special segment sa ating mamaya, isa-isahin ko lang po kayo, ayan, gaano po sa inyo ka worth it na kayo po ay nakapunta finally dito sa Croatia? Sa sahod, worth it. Goods. Ikaw, Sinabi mo kasi akin yun eh. nag-aaway pa sila. Rate lang naman. Rate, sa akin 10. Rate lang naman, di ba?
Oh, sa akin 10 kasi sobrang worth it na napunta ako dito. First country ko kasi to eh. First abroad. Yes, first abroad ko to. Ayun, so, napaganda lang talaga na dito ka sa metro napunta. Tsaka And you're so lucky kasi tuloy-tuloy yung trabaho. yes, oo. Siya nagpo-close na with. Ang mga namit ko kasi before, last year from Metro, parang inire-assign lang sila na sa Rodney. Sila DJ yun eh. Oo. Pero ang original story talaga nila is Zara. So, I think kayo na yung permanent worker na Pilipinas. Sana. Siya na, oo, yan. Eh, kuya, gaano po kayo kasaya ngayon finally? Sobrang saya kasi pangarap ko talaga makapunta dito sa Europe. Eh, buong buhay niyo po ba, lagi niyo makapag-Europa? Oo. Ang dami kong tinry. Nag-try ako mag-Korea, mag-Japan. Yun yung sa Asia eh. After nung Asia na hindi talaga ako naging successful doon, eto tinry ko. Luckily naman, nag-grant yung wish ko. Ikaw, bago ka magkaroon ng special segment sa vlog. Ay, meron ba? Worth it siya kasi nga, katulad nung sa kanya, marami na rin akong in-applyan na ibang bansa, katulad nga nung Qatar. Extra rin naman ako, nag-Dubai na ako. So, ayun, gusto ko ulit sana nun bumalik ng Dubai. Di ako nagkakaroon ng opportunity. Tapos na-champuhan lang dito kay kay Premier, nagpasa ako ng ayun. So far, sa buwan po ninyo ba? Hanggang anong oras po? Minsan ba, kahit sabi natin it's too early, naka-encounter ba kayo na hindi kaaya-aya from the long house? Wala. So, everyone's so As of na wala pa naman. Ang totoo, te. Wala pa naman. Wala pa naman. Tolerable pa naman lahat kasi sa mga kapwa Pilipino. Tolerable sila. So yun ha, sa mga nakatanong po kung uso ba dito yung mga ganon. Although yun siya mawawala. But we are just so lucky na nandito tayo sa isang napakaliit na lugar lang. Yes. And for sure guys, nag-enjoy kayo this summer. Yes, ang daming Nag-enjoy kayo. Nakapag-old town na ba kayo? Of course, nabuta mo pa. Nakapag-subtat na kayo. Subtat. Yeah, sa siyang another municipality siya ng Luborok, Republika. Ay, di pa. So, di ba mayroong bus number 10 sa tatay sa kanila siya? Doon pala yun. Sabtap. Ayun, one message away lang naman tayo. Kung kailangan nyo magdagat, kung kailangan nyo ng tour guide, 150. Mahal lang. Yeah, ang gaganda ng mga dagat dito. As in, at yung mga naipo mo, mga swimsuit, susuot mo na siya. Ang gaganda ng mga dagat. Although, hindi lang talaga siya totally yung pinong-pinubuhang mga bato. Pero, yeah, hopefully kapag-bading tayo. Yes. No, Nangyayari yun dito. Lalo na sa may sub-city yung mall. Napunta niyo yung mall, sub-city. Yes, galing kami doon kanina. Baka, pinagpaplanuhan namin baka next Sunday. Kasi di ba pwedeng Sunday, oo. mag-swimming doon. Ganun-ganun lang. Go! Sabihan nila ako Sunday, kung kailan man, magkaroon tayo ng mini gathering ng mga Pinoy doon, di ba? Totoo. So, kahapon nga kasi yung volleyball hindi natuloy. So, sayang. So, ayun, sana magpabading tayo. And last year, ginawa namin yan ng mga taga-Sheraton. Yung mga taga-Sheraton, nagbagong-bagong kami. Since kakalapit lang naman kami ng bahay. Eh, hindi naman tayo, syempre, ang hirap pa rin yung oras ng trabaho. Diba? Tapos yung mga pagod pa kayo. Diba? So, ayun, thank you so much for this one, for participating. And ito kapaunlak po. Walang problema. Yeah, so, iuwi ko na yung tatlong akong tikit. At saka yung mga baroy. Ayan. So, ayan, wait lang. Okay, hapon yung camera ko sa ate. So, guys, thank you so much. I hope na mamaya ka kuya, huwag ka magkalala. Special comment ka na. I hope na nagkaroon po kayo ng idea or somehow na kayo, na motivate din. Lalo na, pampadagdag excitement ba? Na alam ko na ang dami pa nag-aantay sa Pilipinas sa puntang metro or saan man sa Croatia. And ayun, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang po. Ayan, thank you sir, thank you so much po. Thank you so much. Ay, nag-yosi na siya, oo. Again guys, sila po ay under ng Premier Global Recruitment. So I think you already watch a lot of vlogs sa mga channel natin patungkol sa Premier Global. Premier Global, bakigalaw ng baso, oo. Yeah, and good luck. Good luck sa atin, tawang-tawa, nakakatawa te. Inakamusta niyo yung video namin sa Premier.
So good luck. Enjoy lang natin na buong season. And yeah, I'm really looking forward na makapag-banding tayo together. Salamat po pala sa papanonood ng mga videos ko. Thank you so much. So yun lang guys. Ayan. Thank you so much guys for watching. Again, see you soon po dito sa Croatia. Ciao!